Di ka ba makatulog? Or baka nagkaka-existential crisis ka right now? Well, you don't have to do it alone. Samahan ka namin. This is the Midnight Crisis Podcast. Hello! What's up everybody? Welcome sa aming first episode ng Midnight Crisis Podcast. Mga effects na hindi makikita ng mga visual ng mga audio only people. Anyway, what a great way to start yung ating first episode. To introduce ourselves, ako si Sign, XYNN, alright, hindi yung SIGN. And kasama ko ang aking best friend of 13, 14, 15, 20 years, dekada't kalahati. Mga ganun. Mas maganda. Si Jabez. Yes, sir. What's Introduce up, yourself. man? I'm Jabez. 30. Quezon City. Quezon City. 5'6". ESL. Bad trip. 5'6". 6 5'6" inches. 5'6" inches. Ang ganda ng ating first episode. Oh my goodness. Anyway, what's up, guys? Hello. So, ano ba? Explain the lore, right? Yes, sir. Very spicy lore. So, we're here. We've been friends for dekada't kalahati na. And we decided, why not i-record natin yung ating mga conversations na ginagawa natin over the decades or dekada't kalahati. Decades talaga. And, i-publicize kasi, just yung Midnight Crisis, lagi kaming, ang lore namin before is, we've been friends since grade 6, right? Yeah. And, since then, naging very close kami. And, ang nagiging routine is every night, mga 12 a.m., 12 a.m. mga 4, 5, 6 a.m. na kami natutulog kasi nag-usap na kami sa gabi with kape, pancit canton na may hotdog, yun yung partnership usually. Show my rice, rice. Either another movie or nag-usap lang about problems namin or random philosophical shit. Para kami si Aristotle just Plato. Aristotle. So, thinking about ganyan, no? mga issue ng life. And ayun, it's been this has been cooking for a few years now, and ngayon lang kami nagkaroon ng equipment and ng willpower, ng time, ng time, effort, Actually, everything. yung time na lagi nandiyan yung willingness talaga wala. Yung willingness, yung willingness yung problem namin. And I'm very happy ngayon na finally we're here and you guys can see or hear us, paano ba? Yun yung parang basic thesis statement, basic rundown ng podcast namin. Bro. Okay, kita-kita, we're very new, walang script. Meron lang kaming very rough outline. Pero ang goal today is to, I guess, explain lang yung kung sino kami. Yes, sir. And kumbaga, ibebenta namin sarili namin through words. Diba? Magbibida muna kami for now. Magbibida ba rin kami, right? Like, parang low-key lang kami. Pero ngayon, alam mo na kami, like parang, we're gonna sell you the idea kung, papakinggan nyo kami every week. I feel like pwede kaming ka-hangout nyo every end of the week kung di kayo naiirita sa mga bosses namin, right? Hopefully, hindi. For sure. Dahil bosses ang bentahan dito. Paano ba? Jabez, take the floor. Nawawalan na ako ng mapakan. Malulunod na ako. Wait lang. Sinasabi out loud yung problema ng Save mo, walang nakita. outline, walang anything. Sign. Nakita agad. Tap mo muna yung kamay ko, sign. Assist. Assist. Parang sa wrestling, Yeah, so, pick me up, help me. I mean, this is not like new, yung mag-usap like gabi-gabi. Kasi we've been doing this for like, I think 7 or 8 years na, 'di ba? Na Jeez. lagi I mean 13 years pero actually hindi, 13 years na natin itong ginagawa. 2012 tayo naging friends, as in grade 6, right? Tapos kailan ka ba nag-start matulog sa bahay? Oh, yun yung start. Yun yung start, right? Di ko alam kung kailan High school ba? Junior high I think high school. Mm-hmm. Kasi hindi pa ako pinapayagan nung grade 6 Kasi nga Bata pa tayo. Bata pa tayo. I mean, pwede, parang inofferan mo na ako matulog din, pero
Siyempre, yung nanay ko hindi pa pumapayag. Alam mo ba dati, bago ako pumunta sa inyo, na-remember ko, lilinisin ko yung buong bahay. As in. What? Yeah. Para payagan akong gumala. Ganun. Maglinis ako ng bahay. Tapos, yeah, like parang may favor mo na, right? Bago ka payagan. Man, oo nga. Yeah. Parang, tapos, alam mo, natatawa ako kasi minsan, nagawa ko na lahat. Tapos sasabihin ng nanay ko, hindi. Hindi ko makakalabas na. Yeah. Grabe. Sobrang bad. Dami na nag-change kasi since then, like parang as tumagal yung oras, nagkakaroon tayo ng independence ka doon. Ang dami nangyari sa lives natin pero naging consistent lang talaga year by year and naging stronger siya, I feel like. Is yung friendship natin. Baduy. I mean, like parang ang dami nangyari sa lives natin, individually. But parang consistently kapag I feel like pag may problem or may something na like parang bothering me, like parang nagiging town hall meeting talaga yun kasi parang ano ka lang, solve natin yung call, yeah, one call away ka lang, yun na parang pre. Merong iba't ibang version ng pre. May pre na mangangamusta lang. Pre. Manggugulo lang, maungulit sa messenger, pre. Tapos okay. Pag minsan naman pre, need help, like, shit. Matik na yan. Shit. Matik HQ, na yan. Kailangan mag-meeting sa HQ. Ganun. Pero pag pre, tas parang, what's up? Tas yung reply is matagal. Parang, nakamusta ba kami papakita? Yeah. So, may vibe check na basically pag, seryoso to or something. Ay, alam mo, naalala mo ba to? Nagkaroon tayo ng chat, puro pre lang. Pre. Thread yun. Yeah. Pre. Ano na, may vibe na walang ganap. Puro pre. Tas iba-iba na yung version ng pre. Loko na. Pero yun, I guess, nagre-remiss tuloy ako ngayon. Paano ma-explain yung friendship natin? Kasi like parang, ikaw yung magaling magkwento about this, yung ating origin story. Yung ating friendship, yung grade 6. Totoo magiging kasama na natin sila. Let me tell you something, bro. Okay, nung grade 6 kasi, I think, back 2012. Siyempre, pang umaga. Matanda na tayo. Man, pang umaga. Tapos, syempre, yung teacher namin sobrang linis, as in. Super. Sobrang arte niya na, siya proud. Proud siya. Kailangan, siya kapag proud siya, pati dapat yung estudyante niya, proud din. Diba? Like, kailangan, malinis yan. To the point na yung bunot, naalala mo? Yes, mga bunot. Yeah. Yung bunot, sa labas, kailangan daw makita niya yung reflection niya dun sa floor. Sa floor. Right. Tapos, grabe. Magpa-flag ceremony Monday. Hindi, actually, every 5 a.m. Isipin mo, basta ganun maaga, no? Isipin mo, papasok kang naligo. Bagong ligo. Para pagpasok mo sa room, palabasin ka para maglinis, di ba? Like, para magpawis. Like, yeah. Di ba? Tapos naalala ko dati, ito nakakatawang vibe dyan. Siyempre, alisihin ko yun. Naalala mo yung bintana natin sa kabilang side, yung papunta kila, sa kaklase natin. Di ba? Yung dati merong Angel's Burger. Parang, oo. Yeah, basta yung iskinita doon, yung paloob. Diba? Yes, sige. Yeah. Di ba, doon? Laging umaamoy Sunsilk Pink. Alam mo yung shampoo na Sunsilk Pink? May amoy. Parang sabon na something. Yeah. Kasi, pag umaga, laging feeling ko yung may-ari ng bahay doon, ganun ding oras yung pasok. So, syempre, naliligo sila. Yeah. Naamoy sa room. So, alam mo na, yun yung umaga vibe. Maamoy mo yung shampoo ng kapitbahay. Marinig mo yung shh ng bunot, di ba? Ganun yung tunog. Yung mga bunot. Yeah. Tapos, it's pretty, dun sa smell, sisingit lang ako, like, ewan ko, like, parang may amoy yung grade 6 eh. Yeah, wait lang. Out of context. Pero, yung, may amoy yung may vibe, era. Diba? May vibe. Parang may sensory something na, pag binamoy akong certain scent, kahit ngayon, babalik yung memory ko sa parang Ratatouille. Babalik sa kung anong amoy yun. Like, may amoy yung grade 6 na like, hindi ko na maamoy ulit. And it sucks kasi I feel like, very specific na like, yung amoy pawis ng bata. Iba kasi yung amoy ng
Bakit yung sinasabi kong words ngayon papangit? Iba yung amoy nung bata sa sarili ko. Ingatan mo yung mga next words mo, pre. Baka kasi Episode 1 pa lang ng FBI dyan. Episode 1 pa lang, cancel na tayo. Okay. Hindi, I mean, ang amoy natin before is iba na compared ngayon. Yun ang point ko, right? Yeah. Like, mas mababaho na tayo ngayon as adults. Pero like, parang alam mo, like, parang yung combination doon, kasi syempre, tapos yun nga, yung sinabi mo yung amoy sa labas nung, kasi yung room natin, ang katabi natin, mga bahay, di ba? May bahay. Mga bahay. Yung sa bintana. Iba sa combination siya of like every smell sa paligid, yung amoy ng pasong tamo before. Pasong tamo kami, okay? Dinox namin yung elementary school namin. Pasong tamo. Shoutout sa mga pasong tamo people dyan. You know? Mga naging kaklase namin. Mga kaklase. For sure. Mga solid people dyan. Ayun. Like, yeah, na-miss ko bigla. Yung iba talaga. Yung pawis sa umaga. Tapos, parang may mga klase tayo na inuutakan, ayaw magbunot. So, papasok sila ng late. Kaso, ang mangyayari, may parusa din yung late. Parang, okay, yan ang nakalimutan ko. Anong ginagawa? Pinagbubunot pa rin sila ni ma'am. Diba? Pero sila lang. Lang. Di ba sila lang? Nasa loob na tayo, tapos sila magbubunot sa loob. Yeah. Di ba? Oo nga. Kailan nila matatakasan nila yung bunti. Tapos naalala mo yung di ba? May box tayo, may baul sa likod. Kung sa likod. Doon nilalagay lahat ng bunot, di ba? Tapos pag malas ka ng bunot, ang makukuha mo. Yes. Oh my. Unahan ng bunot. Kasi may bunot na may yung sa gitna, basta may shell. Tusok eh, parang yung may Ang pangit noon kasi gumagasgas. Sure, walang kwenta yung bunot mo. May ibang bunot na sobrang as in talagang hindi ganun lang talaga siya, as in talagang may iba kasi iniipit eh. Feeling ko luma na kasi yung bunot. Kaya ang bigat, 'di ba? Kada sipa mo parang ang sakit sa paa. Hindi lang. Pero yun nag-aagawan ng bunot siya. Like kapag kumaskas siya, syempre papagalitan ka ni ma'am na ano ba yan, nasusugatan mo yung sahig. Nasusugatan niya yun. Yeah. Ano ba gamit natin? Red yun, 'di ba? Hindi siya floor wax eh, yung murang version niya. Floor wax siya. Hindi, I mean floor wax kasi na yung pangalan ng brand yung floor wax, diba? Yun yung mahal. Pero yung parang sa plastic lang, tapos pipigain mo lang. Hindi siya nasa parang basta ganoon eh. Basta wax. Yung amoy, yung amoy ng floor, amoy gasoline na ewan. Grabe. Pero ang bango niya. Bakit ganoon, no? Bakit ang bango ng floor wax? Ang bango ng floor wax. Maamoy mo siya sa umaga ganun, tapos shining. Yung sahig nyo sobrang for sure. Sobrang I don't know why kasi ang fun dito, ito yung punchline. Gusto ni ma'am maging malinis yung hindi lang yung loob, kundi yung labas din, 'di ba? Ng room. Pero daanan yung room natin pag uwian eh. Kaya nga. Kasi katabi natin yung stairs pababa doon sa building. Yeah. Di ibig sabihin nun, every morning maglilinis tayo. Pero pagtapos ng school time, ng araw na yon, wala nang kwenta yung linis natin kasi makikita mo may mga footsteps. Maraming dadaan. So, ewan ko, like, parang funny lang. Like, nagsasayang tayo ng 1 hour. Diba? Parang, yung home room natin, yung ginagawa niyang cleaning time. Parang ganun. Ganun yung inuubos gusto niyang gawin sa atin. Kasi wala siya masabi sa home room or something. Ewan ko. Pero siya, mapalakwento siya sa life niya, right? Yung teacher natin. Okay. Meron ako naalalang kwento niya. Ewan ko kung pumasok ka nito, pero may sinabi siya na yung asawa niya daw, ewan kong kwentong barbero to syempre, mga bata pa tayo, mga teacher minsan gumagawa ng kwento. Totoo yun. Na kahit na I guess so. So, may sinabi siya na may experience daw silang mag-asawa na nag-iipon. Nag-iipon sila, barya, ganyan. Tapos, kaya pala sila nag-iipon. Kasi may paglalaanan pala. Like, merong paggagamitan. Nagkasakit daw yung asawa nila. Tapos yun yung nagamit nila, yung naipon nila. Yung naipon? Yeah. Alam mo yung nasa utak ko nun. Sabi ko, di ba magandang mag-ipon? Pero bakit nung kinikwento ni ma'am to, parang dinidiscourage tayo mag-ipon kasi may mangyayaring masama. Kumbaga ang point niya, hindi na parang thankful na nag-ipon kami. Yeah. Kundi huwag kayo mag-ipon kasi magagastos nyo lang yun sa mga bagay na hindi target ng ipon na yun, parang gano'n. Parang weird na. Parang may mangyayari sa iyo masama na magagamit yung ipon. Kaya sabi ko, bro. Well, ito, ang na-remember ko lang na kwento kasi yung teacher namin talaga, mapalakwento talaga siya, tama ka. Ang na-remember kong kwento niya, yung
may sa garahe daw nila. Ewan ko ba, kasi bata pa ako. Iba tingin ko, pag garahe, iniisip ko yung American garahe. Yung garaheng like, garage, yung social na garahe, yung malaki. So, ewan ko, yun yung napipicture ko. Tapos sabi daw niya, parang may daw nasunog sa garahe. May umapoy daw. Tapos, parang ano yata yun yung lesson na nagtituro siya kung anong importance ng fire extinguisher. Parang gano'n. So, yun yung kwento niya na tinutok daw niya yung extinguisher tapos pinindot niya. Parang gano'n, ewan ko. Like, parang, ewan ko ba't nag-stick sa akin yun? Kasi parang lumaki daw yung apoy, tapos parang in-sprayan daw niya ng, fire extinguisher, parang gano'n. Ewan ko, nag-stick sa akin yung kwento yun after all these years. Yung kwento niya about sa sunog ng bahay niya, sa garahe niya. And yung nakatulong yung fire extinguisher. Parang, looking back now, puro barbero yata si Cap. That's a cap, bro. That's cap. Kung yun lang yung lingwahe ng grade 6, no? Ma'am, for real, that's cap. You're cap, bro. You're cap. You're capping, ma'am. You're capping. Ang weird, kasi dati, hindi naman tayo pwedeng gumanon kasi malakas ang teacher before. Pwede ka nalang paluin. Oh, man. Yeah. Napareminis tayo about yung childhood. I mean, that's true. Na-experience ko na before na tumayo sa likod. Yeah. Ilabas yung kamay. Yung ano mo, yung palad mo. Yeah. Tapos papaluin ng ruler. May isa pa like, humawak yata ako ng mabigat na something. Nakaganyan ako. Parang gano'n. I don't know kung ba't siya nakapasa. Sa ano. Sa ganun dati. May mga punishment talaga. Kasi sobrang lala before like hindi mo masabi yung ano mo yun, parang high school ata tayo noon nagkaroon lang ng protection about sa students regarding sa mga punishments. Diba? Parang before I think ang weird yung generation natin, Gen Z. I think tayo experimentation phase ng lahat, right? Kasi tayo yung first batch na nagkaroon ng K-12. K-12, yeah. Tapos yung transition phase nga, yun, tama ka. Like, in a way na like, ewan ko, naiwanan natin yung elementary, syempre, lumaki tayo. Pero like, parang, paluwag ng paluwag, yun, nawawala na yung idea. Nagiging frown upon na napapaluin yung may bata, sisigawan yung bata. Parang ganun. Nandun yung transition, nadaanan din natin yun. Yeah. Ewan ko, parang ang weird lang generation natin sa school. Di mo na siya pwedeng gawin ngayon, no? Like yung... Ngayon, pwede na siyang, right? I-report sa, pwede na mawalan ng, ng trabaho. lisensya yung teacher kapag yun. Yeah, for sure. Parang ang weird lang. Ewan ko. Hindi magandang mangyari yun. Pero may mga nawalang culture before. Or baka... Di ba? Sige, go on. I would tend to agree. Parang may nawalang something. Yeah. May vibe na nawala. Siguro yung certain... Yung fear? Yung takot, fear? diba? Yun yung nawala. Hindi na takot yung generation ngayon. Kasi before, like, parang, oh shit, papaluin ako. Or parang papahiya ako or something. Ngayon, parang feeling ko yung maximum is tatayo ka lang, right? Baka hindi ka pa pwedeng tumayo eh. Like, actually, yung ngayon weird kasi like, wala tayong phone kasi yung generation natin. Hindi ko ma-imagine ngayon yung generation ngayon. No, I mean, smartphone. Yeah, smartphones. Yeah, wala. Like, parang, what if yung grade 6 tayo may smartphone tayo? I feel like, ang dami mag-change, man. Like, parang, I don't know. I feel like hindi mangyari yung mga nangyari. Yeah. I'm saying? Like, kasi like, parang masyado tayong distracted. Hindi siya, nung panahon natin, parang, alam mo, naranasan pa natin maglaro ng pogs, ng text, like, man. Chinese garter kasama yung mga kalaro sa labas. Alam mo yun? Tumbang preso. Yung marble. Yung Jolene ba yun? Tag ito yung... Jolene. Jolene, grabe, naging usong-uso yun sa I think nakapaglaro pa tayo nun sa, sa labas nyo ng Jolene before. Nakapaglaro pa tayo nun. Pero hindi ako magaling talaga dun. Sa larong yun. Parang kasi kaya niyo yung one hand, di ba? Yung parang babato niyo yung ball, tapos kukunin niyo yung spiky thingy. Ng isang kamay. Kaya niyo ng isang kamay lang. Pre, like parang Jackstone yun yung magbabato yun din. Ayun, Jackstone, yun pala, hindi pala huli, sorry. Yun, hinahanap ko yung word niya, yeah. Pero kasi para sa akin interchangeable yun eh. Basta alam ko may binabatong something, alam ko din. Pero yun, like parang hindi ko kaya mag-Jackstone na isa lang kamay na super dati. Yung sipa. Oh my gosh, hanga ako sa mga taong kaya magsipa. Ang astig, 'di ba? Parang ano lang, 'di ba? Benching ko lang ba yun? Yeah. Tansan. Basta parang yung may butas cup, or cup ng, may ganun. Ng Coke. Tapos bubutasan. Yes, grabe. Like, hindi ko... para saan ang galing? Ang galing nung hanggang ngayon pa rin. Hindi ang galing sa akin na kaya mong i-bounce yun
Yung ganung metal. Alam mo yun? Kasi parang before, kapag ang mga magaling nun, it's either bakla or babae. Yung Jackstone. Di ba? May demographic yung games no? Pero, Ay, Chinese Garter! Chinese Garter, my gosh, diba? Bro. Yun din. Kapag may passive watcher lang talaga ako dyan. Matangkad na bakla before sa Chinese Garter. GG, pre. GG. It's over. Wala nang yung susunod na step. flexibility ng mga yun. Yes. Grabe Man. sila. Di ba? Galing. Hanggang ngayon ang impressive pa rin sa kanya kasi ang stiff kong person. Tapos kapag parang robot gumalaw, so di ko kaya mga ganun. Kapag naglaro sila, di ba? Pag tumalon na sila, pagbagsak nila dun sa Chinese Garter, nakapost pa sila. Tapos bang flip pa ng hair. Yes, sobrang astig. Pero para sa sobrang astig na kasi pag physical activity talaga, like madali lang ako i-impress. Kasi like parang I feel like, wow, damn, lakas ng talon niya. Sa volleyball, even, pag yung spiking. Oo. Like, wow. Iba naman talaga hindi ba masakit yung sa palad? Parang yung isa pero like, maybe kasi like, more of a indoor person ako. Kaya nga, nangyari tong friendship natin, I feel like. Kasi, kayo yung pupunta. Yeah. And kayo yung, hey, dito ako tulog kasi. Kasi strict si aking mother. Yes, sir. Mother Lily. Si Mother Lily. Shoutout nga pala kay nanay. Shoutout kay nanay na lagi kami, ang naging routine is, anong oras na? Matulog na kayo. Lalabas siya ng kwarto, tapos may kita tayo nag-uusap. Na talagang, yung usap natin as yung talagang person tayong The Thinker. Oo. Sabi, parang akala mo pinag-usapan natin yung meaning of the universe. Pero pinag-usapan natin yung meta ng... Yun nga, parang natin tinatry i-resolve yung Big Bang. Pero pinag-usapan natin, ano yung build ni Cyclops? Anong tamang build kay Zilong? May i-revamp na siya next month. Ano parang mga about ML lang, about games. Mga walang walang saysay, pero yung itsura sobrang seryoso. Kala mo seryoso, yeah. Pero I do miss those days talaga. Yeah. I mean, sobra. Like, man, iba talaga. I think sobrang nagbago yung generation. Kasi like, nabutan pa natin yung walang smartphones So, yes, very thankful ako nun, by the way. Na parang, yun tama ka, transition phase yun talaga na walang technology to like, holy shit. Meron akong diba, yung modernization smartphone talaga. Like yung, ibang iba. Like kapag meron kang, dati, kapag gumamit ka ng Skype, ibig sabihin nun, may pamilya ka sa ibang bansa. Yes. Yeah, maybe, yun yung tingin ko, may Skype, ibig sabihin, yun na naman yung point ng Skype. Yeah. Maybe sa amin or sa Pinas, ewan ko, generous ka. Pero tama kapag Skype, may kausap ka sa ibang bansa. Ngayon, messenger. Patay na yung Skype. Patay na yung Skype. Yeah. Or isa-shutdown sa June, I think. Parang ganun. May recent announcement lang siya. Yeah. It's over. Nakakatawa Discord lang. na ngayon. Kasi ganun yung life before. Pero ngayon, like, wow, sobrang accessible na halos lahat. Na parang, true. Kapag hindi, pag hindi mo alam, pag di mo alam yung nangyari sa mundo, parang, it's either sobrang hirap mo, or, hindi hindi kasi ganito yun sobrang, alam mo na, chismis, let's say chismis. Diba? Tapos, sumama pa ng internet, ng social media. Diba? Yung hindi mo problema kapag nag-newsfeed ka, nag-scroll ka sa newsfeed, yung problema ng iba pag binasa mo, ay, putik problema ko na rin to. Parang, ano mo yun, na-adapt mo yung nakakatawa lang. Kasi sobrang, ay, ito pa, naalala mo before, ewan ko kung nagamit mo to, pero yung kuya ko naabutan ko na naglalaro siya ng Friendster. May laro ba sa Friendster? I think mayroong mga laro na connected sa Friendster, parang ganun, mga simple. Hindi na makaka-relate yung age group. Na nakikinig, Friendster, ano yun? Pero yun, like parang, actually, weirdly, hindi ako nagka-Friendster, so hindi ko na-try kasi nag-jump agad ako Facebook na agad Jump, yeah. Ikaw pa nga gumawa ng Facebook ko Ay, ito, nakakatawa. Shit. Ako ba? Bro, ikaw oh my gosh. Facebook. Yun, hindi ko ma-remember. Yung ba yung sa loob ng kwarto pa yung PC? Men, ikaw pa yung pumilit sa akin na gumawa ng Facebook. Ewan ko kung bakit. Tapos ako ayokong gumawa ng Facebook. Wait. Yung PC ba yung nasa loob ng kwarto? Oo. Pero parang ginawa hindi ko ma-remember kung... Hindi, ginawa natin siya sa cellphone ni mama na kulay pula. Yung keypad. Pero pwede ka mag-internet. Oh my gosh, yung flip phone.
O plus ata yun, yung phone na yun. Dude, I remember that. Yan yung flip phone. Gusto ko yung phone kasi ang astig eh. Kaya, Yung flip phone, yeah. Man. Tapos ano pa, the keyboard pa, yung ano pa, numpad. Diba? Numerical pad pa. Ibang-iba yung dating dati kasi magsisend ka lang ng simple message. Parang bilang. Up to 500, diba? Kasi hindi. Actually, mas mababa pa yata doon. Parang 200 something lang, diba? Kaya uso yung dito na ako yung mga ganon, right? Kasi as much as possible. Yes. Grabe. Man, wait lang. Yung GM, yung group message. Yung group message, yes. Mag-unli ka, load ka. Magkano ba unli before? 30, 50 pesos na? Alam ko mas mura pa doon eh. 10 pesos lang. May unli 10. 10 pesos lang ba? Yeah, o text 10. Parang ganun. Parang ganun. Tapos mag-GM ka lang. Kung ano lang random shit yung ginagawa mo, right? Like parang, another morning, another blessing. Tapos, may signature, di ba? GM. Parang, tapos merong, GM. Tapos may kung ano mang... Yeah. Okay. Tapos, ang laking bagay niya sa akin before kasi pag nasendan ako, ibig sabihin, oh shit, part ako ng circle. Yeah. You know, like, part ako ng friend group na sinisenda ng GM. Yeah. Tapos, minsan, may conversation nangyari kasi minsan may magpaparinig sa GM. Tapos, syempre, may message mo, uy, okay ka lang ba? Like, parang, anong problema? Gusto mo ba mag-share? Tapos, usapan na siya ng conversation hanggang sa pagpasok ng school next day. Yun yung nakakatawa eh. Kasi, GM siya. Ay, ito pa yung ginagawa ng iba. Tatawa ako. Magsasabi ng sweet message, pero ida-direct message siya, tapos ilalagay sa baba, GM. Oh my God, bro. Okay, nagawa for sure. So, Bakit pinaalala mo sa akin, man? Biglang, naging ratatouille ako ngayon. You know, si Ego, yung critic. Na-remember ko bigla yung, bro, ba't mo sinabi yun? Di ba? Strategy. Yes. That's the, yun ang mga, Yun ang Reese Tapos pag nag-reply, yes, kasi ikaw lang naman sinendan ko. Parang ganun. Parang siya. Doon ka na iisip ng palusot, di ba? So, yung sasabihin nung sinenda mo, GM ba talaga to? Baka naman hindi. Siyempre, tama yung conversation. Sobrang, I feel like ito yung, hindi na siya ma-replicate ngayon. It sucks, no? Yung kids of today, like, may something very special about yung ganun eh. Wait lang. Or maybe nire-romanticize lang natin yung past. I don't know. Hindi naman siguro. Pero like, but may something in there, right? Yeah. Ano mararamdaman mo kapag naka-receive ka ng text message tapos may GM sa baba? Compared ngayon, right, na Messenger or WhatsApp or kung, Viber, Telegram, mga ganun. Like, iba yung limited lang yung text mo. Iba yung limit, may load ka. Yeah. Yung restriction, I think, it brings importance dun sa text, right? Yun. I feel like yun eh. Ito pa nakakatawa niya. Siyempre, hindi 24 hours yung tindahan eh. Tapos, kunyari, mag-message ka, di ba? Message ka. Tapos, nawalan ka ng load. Paglabas mo, hahanap ka ng tindahan ngayon. Na-remember ko yan. Meron akong yung, ayaw ko mag-comment. Basta, meron akong experience sa gano'n. Like, parang hindi ako marunong talaga before mag-unli text. Yeah. So, every text ko kasi like, nag-chat sa akin yung crush ko. Parang gano'n lang. Sino? So, like, parang lagi, bakit ko yung name drop? Si Tut. Sinabi agad yung name, tapos, then remember ko lang yun na nagte-text siya. Tapos every reply ko, nako, 9 pesos na lang load ko. 8 na lang. Gawagal na ako. 7 na lang. Ewan ko ba't gusto ko sabihin yung before. Hindi ko naman gusto magpa-load. Pero that time, ewan ko. I guess gusto ko lang sabihin na nagsasayang ako, gumagastos ako ng pera for you. I guess yung inisip ko that time, right? Like, na parang ginagastosan kita. Or something. I don't know. Okay ba yun? Hindi ko alam. Pero hindi yun innocent yung version ng utak ko that time na sinasabi ko yung amount of text ko remaining. Parang ganun. Yeah. Para I guess mag-gets nyo na yung usap ko sa'yo, limitado lang at patapos na. Para ganun. So make it count. Parang yun yata yung gusto nung grade 7, 8 version ko. Ewan ko kung anong grade ako nun. Yeah. Sobrang saya lang ng grade 6. Ay, naalala mo yun? Nakakaya. Kasi, parang sobrang ingay na ng crowd or sobrang ingay na ng classroom. Tapos si respeto naman Lagi yung line. Okay, go. Sorry. Tapos kapag ito
lagi akong, ewan ko kung sino yung tao na yun, pero lagi niya ako sinusulat sa listahan ng mga noisy. Oh my, okay, bro, yung noisy. Pag nasa noisy ka. Nanti-trip, right? Nanti-trip. Yeah. Like, hindi ka na nagsasalita, right? Hindi mga ganong power tripper, pag binigyan ng kapangyarihan. Jabez, ikaw magsulat sa blackboard ng noisy. Tapos, susulsulan ng katabi. Ano ko yun, bigla ka nagiging, oh, kasi yung 5 piso ba piso per line? 5 pesos. Bro, bakit kailangan yun? Pero ang stig, right? May ganung jail, prison culture, you know. I-save na kita ng isa, pre. Ayun, 5 piso. Sa mga visual people natin. Yeah, yung parang iikot-ikot ka pa, you know, parang titingin-tingin ka sa bawat row. Akala mo, warden ng, tapos gagano pa. Oh. I remember. Kasi parang titinawan na ako. Wag ako, mabait ako. Nagdo-drawing lang kayo. Yung iba natutulog, yun pa. Yun ang safe, yung mga talagang take time to sleep. Meron tayong kaklaseng umiyak dahil dun. Kasi syempre. Wait, okay, kwento mo. I don't remember. Basta, malapit din kay Ma'am Domingo. Kilala mo na yun, tapos, nasa likod lang. Oh my, yeah. Close friend natin that time, yeah. Ano? Dude, pinagtripan siya eh. To be fair, hindi ko lang ko bakit siya ginanon eh. Grabe. Like talagang, like, sino ba yun? Basta, feeling ko may beef yung nagsusulat, right? Umiyak siya. Tapos ginuhitan, di ba, guhit yun, 4, tapos guhit. Yung parang gano'n. Tapos, dami, grabe. Tapos sabi niya, na-remember ko yun. Sabi niya, wala na akong sinasabi. Tapos siguro, gaya may boses. Bro. Hindi, nakakaawa. Pero nakakatawa. Pero that time nakakaawa ko na nagagalit ako that time. Kasi syempre, best friend ko yun that time. Parang, binubuli siya. Parang gano'n. Pero to be fair, ewan ko, like, grabe. Humihik-bihik pa ng umiyak Bro, alam mo, ang daming multiple, yung Ratatouille ko, may Ratatouille pa. Yung ganun pa. Like, bigla pumasok sa isip ko just now. Parang sino to? Chavez ba yun? Yung sa, pumunta ka na iba't ibang dimension. Yung ganun, grabe. Parang, just... sobrang solid. Yeah, what a... Grade 6. Yeah, grade 6. Ang dami nangyari. Doon. I think I remember you saying na yun yung best school mo sa buong elementary, right? Hindi, actually. Yeah, yun nag-stick talaga sa'yo. Grade 6 talaga. Sa pag-aaral mo? Yeah. Grade 6 talaga yung nag-stick kasi parang dun. Kasi nakilala mo ko, okay, go on. Yes, sir. Maya ka sa akin. Off, alam na. Oh, yeah. Okay, sa sensor, kakat natin to sa... anyway, moving on. Go, ano yun? Hindi, kasi parang yun din yung panahon na nag-excel ako. Kasi ginusto kong mag-excel. Yeah. So, sa result tawag namin sa'yo, right? Kasi yung buhok mo that time, Kadiri. Parang, uy, di naman. Parang, Jose Rizal ka talaga, ganun yung shape ng buhok mo. Yung, Jose Rizal, yung parang neat. Parang may gel ka yata or wax or something. Ang dami nangyari sa akin grade 6. Yun yung first time akong nabasted. Ano pa ba? Oh my gosh. Chocomucho, baby. Yeah, Chocomucho. Sa mga nakakaalala ng Chocomucho, nilunok yung Chocomucho ko. Shoutout sa inyo. Kita ng buong classroom eh. Pero go on. Yung pre, naalala mo yun. Gina, balik tayo doon sa kwento ko before. Diba? Sobrang ingay na kasi close na lahat eh. So si Ma'am Domingo, nasabi ko na yung word, yung name. Yeah, go for it, yeah. So si Ma'am Domingo, shout out. Yeah, shout out. Hopefully nasa school pa rin siya or buhay pa rin. Yeah. Hindi ko na alam yung update eh. Well, may mga nagsabing wala na daw siya, pero hindi na. Are you serious? I mean, matagal na siya, pero hindi ko. Pero tagal na rin naman. Yeah. 1 dekada na rin kung isipin. Check natin eh. No? Yeah. Actually, na-curious ako kamusta na siya, but yeah, anyway, sige go on. Si Ma'am Domingo. Si Ma'am Domingo, parang nag-decide na, sige, i-shuffle natin ulit yung room. Oh yeah, kasi iba-iba yung seat, yung seating arrangement. Yeah. Tapos, ikaw nasa likod ka nun eh. So, ginawa ni Ma'am. Yung throne room, right? Yeah, the long table for kings and queens. Yeah. Kasi dati nasa likod ako nun yung white table, yes, right? Sir. Kasi wala nang upuan na kulay brown. So for some reason, nilabas nila yung table from sa teachers something. Basta parang ganun. Crowded so, na yung room. ang fancy niya. Tapos,
Yeah, parang kings and queens kasi like parang naka-elevate din kami sa likod. Di ba? So parang ano talaga. Ang solid. I remember ko yan. Tapos yung mga nakaupo pa doon, parang it's either pasaway or kilala. Basta may something sa mga nakaupo doon before. Ano ko doon? Pasaway ba ako doon? Hindi. Ikaw rich kid doon eh. Okay. Come on. Hindi naman rich kasi feeling ko may polvo kasi ako every day. Tsaka towel sa likod. Pre, ang mga pampered na bata before tawag rich kid pre. Yeah. Kasi lagi may baon din, no? Tosino or ano. Pag may baon ka ng tosino, nasa lunchbox yung matigas na lunchbox, yun na yun, parang oh shit. Kapag, ano pag maayos status na yun, social mo, status na yun. Kapag hindi ice cream ang baunan mo before, tas matino yung baunan mo, like, yung ice cream 3-in-1 plus 1. Oh, man. Diba? Pag binuksan mo yung baon mo, tas hindi galunggong yung ulam mo, ibig sabihin mo yan. Pag longganisa or hotdog or like parang, oh, sheesh. Pag breakfast talagang. Pag breakfast meal. Yeah. Sobrang, yun nga, going back dun sa kwento. Ayun nga. Yung ano natin, maliligaw tayo, tapos babalik tayo sa main road. Okay, go. Okay, so magsha-shovel na. So, sinaffle ni ma'am, di ba? Yung upuan. Dun, yun yung mga prayers ko na alam kong mangyayari. Pero, for some reason, hindi siya natuloy. Dahil sa kasalanan ko rin. Kasi, di ba, in alphabetical order siya. So, yung apelido natin is magkadikit yung apelido. Dapat itatabi ka na. Parang boy, girl, boy. Yeah. Kasi ako nasa tapat na ako ng pintuan eh. Nasa dulo na ako. Nasa pinakaharap ka. Yeah, nasa pinakaharap ako. Yeah. Ikaw na dapat yung boy. Tumili ako sa sobrang kilig. Nung sinabi yung name. Sa likod mo. Yung sinabi yung name. Parang, yung name ko. Parang, sabi, uy, gumanon ka. Yes. Ang tahimik ng buong room. Ang tahimik ng buong room. Yes. Sabi, uy, yes, gumanon ka. Tapos lahat tumingin sa'yo. I remember yung reaction ko that time, parang, oh no. Oh no. Embarrassing. Tapos sabi ni ma'am, ay, masaya ka. Ay, masaya ka. Dito ka na lang. Sa likod, no? Sa likod. Yeah. Hindi na tayo magkatabi. Oh. Pero okay lang kasi sino ba yung nasa harap mo nun, di ba? Wait lang. It's joke lang. Let's Moving on. Bakit pinatanda mo sa akin? Oo nga. Yeah. Okay, ibang story na yun for another day. Yun yung mga day. Yun yung mga parang moment na nakakausap mo na siya noon. Yung mga Bakit natin pinag-uusapan to ngayon? Yes, basta yun, yeah. It's the lore, you know. Lore, yeah. Na made-develop throughout the episodes kapag may kinig kayo every week sa amin. You never know. Mano, mag-game drop pa kami. Lumakas yung loob namin. Yeah, di ba? Subscribe kayo, you know. Mag-donate kayo. Pag nakabot kami ng 1,000 pesos na donations, sasabihin namin kung sino yung kung sino yung nasa harap ko. Discover no? Discover, yeah. Pero hindi mo na kwento yung lore kung paano tayo nag-meet, right? Like parang ano yung origin story, ano yung natin, inciting incident. Ano yung mo, Uncle Ben. Ito ang Uncle Ben ko sa Spider-Verse, you know. Sa mga lahat ng timeline, kailangan mangyari to. ito talaga yun. Kasi syempre, hindi ako parang marami kami magkakapatid. So hindi talaga nabibigay yung luho. Yung needs na bibigay naman yung luho, hindi. Syempre si Sign kasi meron siyang gadgets. And may mga stuff. Dalawa lang kami na kapatid kayo, so may mga stuffs kayo na parang kapag nakita ng bata, malalaki yung mata. Uy, parang gusto ko ma-experience yun. And isa ako doon sa mga bata na yun. So, parang nagkaroon ng time sa na okay, close na lahat, usapan na lahat. Ito pa bro, di ba? So, nagkaroon na nagkaroon kasi ng game before, di ba? Na ginawa natin. Yeah. Parang Pokemon. Diba? Yeah. So, quick context lang. Nung grade 4 kasi, ewan ko kung bakit, hindi ko pa alam yung konsepto ng D&D. Pero, ginawa ko yung pen. Parang ganun na yung D&D, right? Like pen and paper na Pokemon, basically. Ako yung DM, ako yung Dungeon Master, basically. Yeah. So, yung mga kaklase ko, hinihingkay ko, laro kayo Pokemon. So, actually, hindi DM man tawag sa'yo nun GM Game Master
Game Master DM, yeah, parang ganun. Pero hindi ako talaga Dungeons and Dragons. Pero yun ang point. Kumbaga ako yung AI nung game. Yeah. Kasi I really enjoy talaga yung ganun na parang, yung ano yun yung game. Like parang i-manage yung game nila. So, yun, nag-develop siya throughout the years. Kasi like ako yung gumagawa ng damage, i-draw ko yung Pokemon nila. Yung ako yung nagsisave. Shops, yeah. Ako yung nagsisave, ako yung gumagawa ng shop. So, at one point, binibis, kasi every year, diba, grade 4, grade 5, grade 6, iba-iba ako ng section. So, iba-iba yung kaklase ko, diba? So, anong nangyari, minsan, pupunta yung mga kaklase ko sa room para lang maglaro every lunch. Lunch or break. Laro lang, isang session, isang game, ganun. Na-carry over siya sa grade 6, may mga kaklase ako na nasa pinakataas ng floor, kasi second floor tayo, diba? Tapos fourth floor sila, bumababa sila every lunch para maglaro. Maglaro talaga. Nakini pa rin nila yung save file nila last year. May, print plop or Empoleon, parang ganun. Tanda ko pa. Diba? Parang ganun, like, ganun talaga yung ano ko dati, na ano ko, like, pinagkakita ko lang before, piso, para pumunta sa Safari Zone. Di ba nag-drawing ako nun sa papel? May color pa na parang gumawa ko ng bazaar. Pero parang yun na yun. Yeah, tama ka. Na meron akong paper game talaga before. Na ako yung Dungeon Master or Game Master. Yeah. So, syempre, ako, nakikisali-sali ako doon. Tapos, yes. Diba? So, yun yung first time na interaction. Pero ang pinaka... Yung ba yung first time na alam may Pokemon or... Hindi. I mean, nalaro ko yung konsepto ng Pokemon. Kasi before, yung Pokemon is pinapanood lang. Meron kang... anime, yeah. Sa GMA, right? Yeah, parang meron kang dual screen, di ba? DS. Yung DS, yeah. Yeah. Man. Binuhay tayo ng DS na yan, bro. Ang daming games. Yeah, ang daming kwento ng DS na yan. Yeah, for sure. Tapos yun. So yun na. Nag-chill na lahat. Ikaw, bro. Meron kang, naalala mo yun, di ba? Yung K-Zone, yung magazine na pang alright, yes, K-Zone. Yeah, may cartoon. Maka-K-Zone akong person, yeah. Every month. May foldabots, right? Yeah, foldabots. Hindi ko ginugupit yung foldabots for sabi. Binibigay ko lang. Hindi, like parang, hindi mo, naalala ko before, hindi mo siya binibigay, hindi mo siya, maybe nung, I remember, maybe nung grade 7 na ako lumabag, pero hindi ko siya pinapakat sa inyo, kahit na yun naman yung purpose nun, di ba? Yeah. Nagupitin. Ang higpit ko dati. Anyway, foreshadowing. Ang higpit ko dati. Pero like, parang, nakatingin ako. Parang, sabi ko, okay to. Yung iba't ibang ano yun, di ba? Issue. Yung mga old issues, yeah. Ewan ko, ba't ko, gusto ko na pabasa sa inyo, I guess. Ang cute kasi ng K-Zone, right? Ang colorful kasi. Gusto mo ipabasa sa inyo? Gusto mo ipabasa ba? Ilan? Foreshadowing ulit. Hindi, well, kaya ko siya dala para ipahiram, di ba? Parang, so, dala-dala mo na ang K-Zone. Lahat ng bata, nakahawak na. Hindi naman lahat, pero yung mga close mo, nahawakan na yun. Yeah. Syempre ako, iba pa rin kasi nakikita mo lang. So, talagang ikaw yung nagtuturn ng page. Bubuklatin. Yeah. Ikaw yung nagbubuklat ng ano. Syempre, parang, sabi ko, nakita kita, naka-pulbo, naka-bimpo, tapos ang lit ng damit. Sabi ko, papayaramin kaya ako nito. Na may security guard sa likod ko. May security guard. Papayaramin kaya ako nito. Tapos lumapit ako. Ano yan? Yung mga mga ways na, ano yan? Ganyan. Pwede pahiram. Sabi mo, ayoko nga. Yung well, kasi to be fair, hindi kita kilala that time. Ang damot eh. Kilala that time. Yes, yeah. I feel like yun yung ano ko dati. Kasi hindi kita kilala dati, baka masira mo lang, right? Yeah. Parang yun naisip ko eh. Ewan ko. Bakit so yun, nakakatawa lang na hindi mo ko pinahiram. I'm so. Bro, hindi pero nagtapo ka nun sa akin, I remember. Yeah. Hindi naman. Kasi hanggang ngayon, kinukwento mo pa rin eh. Hindi siya tampo, nakakatawa lang siya ikwento. Kasi, paano kung magtatampo, hindi man tayo close. Kasi na-bring up mo din siya na hindi mo ako pinapayro ng K-Zone. Yeah. Oo, diba? Tama. Oo nga, nagkatampo ako. Siguro mga before pa, mga grade 6. Yeah. Nung naging close na tayo. Siyempre, bata ka. Gusto mo ring ma-experience yung magbuklat ng ganung magazine, di ba? Tapos sasabihin premium na yun, pre. Premium na yun. Grabe. Kung yung mga tatay nyo ang binubuklat, bulgar. Kami mga bata, K-Zone. Sa mga bata, K-Zone, yeah. Nakakatawa lang. Kasi, kung sino makahawak na, ibig sabihin, close mo na. Syempre, hindi yung mga bata, hindi nagpapairam basta-basta eh. Kailangan, pag hiniram mo, ikaw din yung magbabalik. So, kunyari, hihiramin ko siya sa pinaghiraman mo.
hindi talaga ipapahiram. Yes! Oh yeah, I remember, yeah. Kumbaga parang may strategy before, in general, hindi lang sa akin. Kumbaga pag may ihiram kang something, kung gadget man yan, or something na, papahiram mo sa kilala, tapos ihiramin mo dun sa nanghiram. Yeah. Tapos pag nahuli kang, wait, ba't hawak mo yan? Di ba ganun? Ba't hawak mo yan? Di ba pinahiram, kay ano ko lang yung pinapahiram, akin na yan. Kukunin. Grabe. So, hard, talaga talagang, yeah. Barlago bata talaga. Yun nga. So, tingin mo hanggang ngayon, may ganun pa rin? Anong hiramin ngayon? Parang feeling ko lahat ng bata ngayon, may smartphone na. Hindi, feeling kasi before, scarce yung smartphone. Like, I remember nung grade 8 ako, pag may Flappy Bird ka sa phone mo, maliit pa yung phone, hindi pa siya iPhone, yung maliit na Android na mahina. Like, big shot ka na eh. Or Jetpack Joyride, Zombie Tsunami, mga ganun. Pero ngayon, parang lahat may phone sobrang mura. Ewan ko, like, diba? Like, may thankful ako talaga na naging transitionary phase yung Gen Z. Yun nga. Kasi sobrang, niya, ang tawag dito, parang kapag mayroon kang smartphone before, I think second year, nauso ang smartphone. Oh, I think sa akin personally, yeah. By mga grade 8, mga second year high school, junior high, doon na ako like, oh wow, ano yan, touchscreen? Yeah, diba? Doon ko na remember yung like, wow, touchscreen to, astig Parang ang pinakauna mo bang smartphone is iPhone? Hindi. Yung ko, inisip ko yun. Actually, Asus? Tablet yata una ko eh. Asus yung ba? tablet? Hindi ba? Samsung tablet. Yung Samsung sobrang tablet. Galaxy something, sobrang bagal. Pero yun yung lore. Yeah. I think tablet yung una ko. Pero nagka-phone ako before yung flip phone. Man, I think. nagamit ko yun eh. Like, dun tayo nagpa-Facebook dati kasi parang... Man, kayang-kaya niya. Anong galing. Ang powerful ng phone din. Yeah. Tapos message lang, wala kang... Yung picture talagang... Ewan ko, kung may napanood ng network, anong tawag doon? Yung pala social network? Social network. Dun, isipin mo, yung ganun. Tapos sa phone mo ginagamit, hindi sa laptop. Talaga. Grabe, ang giga siya. Ang lakas natin that time. Sobrang kakaiba siya. Yeah. And, speaking of lakas natin and generation, I guess it bleeds sa main topic for today kung kailan patapos na. I guess pag-usapan natin childhood, yung origin story natin. Yeah. Pero like parang, sakto, nabagit ko kanina yung Gen Z. I feel like nandito na tayo sa point na we're gonna be vulnerable na. Ito na yung phase ng podcast na may iyak. Either ako, ikaw, or tayong dalawa mamaya. Is, turn 25. You know? Nandito na tayo sa life natin na, ewan ko, ages is just a number, sabi nga nila. But, ewan ko, maybe may significance. Ako kasi magta-25 pala ako. Ikaw, nag-25 ka na. Yes, sir. Few months ago. And I don't know, baka nabibigyan ko na siya ng bigat or something, but ewan, yung number na yun, 25. Right? Like parang you're quarter of the way, like something about it, like anong half ng 50, title diba? ng parang like parang title ng podcast, right? Midnight crisis. So ano na feel mo ngayon? Like what do you feel? How do you feel sa idea na 25 ka na? Damon-dama ko na yung joints ko, pre. That's true. Dude, may stiff neck ako kahapon. Dude, seriously, like I'm not kidding. May stiff neck ako. Pagising ko like ouch. Yung get you. Yung babaong kang masakit yung tuhod mo kapag okay mo. Ang dami mo na mararamdaman. Nakakatawa. Joint pain is here. Yeah. Pero kung iisipin mo kasi ang 25 before, like let's say grade 6. Kung iisipin natin, kung may kakilala kang 25, diba? Iba Holy shit. Like parang mature, adult. Adult. Yun yung word eh. Adult. Hindi ka tulad ngayon pag 25 ka parang, bro. Diba? Yeah, may something weird. Yung perception natin ng ages natin, right? Yeah. Oh, I remember. Right, yung natin, iconic na sa labas ng school may tindahan. And may coffee machine na 5 piso. Machine, bro. Yeah. Caramel or anong flavor yun? Caramel tsaka may isa pa na... Caramel yung mocha. Mocha yata parang gano'n. Basta dalawang coffee, flavor. Hindi, tatlo siya. Coffee, mocha. Tas tatlo caramel. ba? Yeah. Tapos ang iniinom natin caramel. Kasi yung pinakamatamis and malasa. Right? Hindi. Kasi bawal tayo magkape, bro. Hindi.
Pero alam ko personally yun yung gusto kong lasa kasi yun yung parang yung tamis niya nandun eh kasi yung coffee at saka like yun lang tabang. yung iniisip natin na pwede sa atin kasi nga bawal tayong magkape. So ang ginawa natin, okay, caramel naman. Weird compromise. Hindi. Nakakatawa. Weird naman compromise. Kape pa natin rin. realize kape pa rin yun. Yeah, yeah. Hindi natin nga no. Pero like that time, I guess nga may point ka na like kasi ang akala ko that time caramel is flavor ng candy. Yeah. So baka sa utak ko that time hindi siya kape. Yeah. Parang ang weird. Yeah, pero like Bro, ang funny lang that naalala ko time. nun. Si Moy Palabo yung mascot nun. 'Di ba? Yung nasa Yeah. sa Bubblegang, yeah. Tapos yun, I remember ko yun. After school ba before school? Umupo tayo sa harap ng tindahan, nakaharap tayo sa school. Sobrang emo, sobrang vibey. Paano Habang kasi, may mga parang, jeep na may ingay na dumadaan sa harap natin. patapos na yung school, parang nag-aayos na lang tayo ng mga documents para graduate, di ba? So parang hindi na rin siya ganun kabigat. Wala na rin tayong dalang bag. Di ba? Oh, yeah. So, remember ko that time, yung conversation natin na pag 18 ko. Pag 18 niya. Pag 18 ko, magkaka-apartment na ako. Apartment. Ibang-iba tingin ko dati. Ewan ko, yun yung goal ko personally. Di ko na remember ko nung sinabi mo sa akin ko anong goal mo pag 18 ka na. Parang may family I think pag 18. Yes, I think, I remember. Parang, kasi iba yung dream mo before. Gusto mo maging, anong term for it? Kasi, ano bang term for it? Basta meron kang goal before na parang, doon ka pupunta sa daan na yun. Sa path na yun. Oh, yeah. Tas ako like pastor? Parang ganun? Theologian? What do you mean? Oh, basta parang relate. Yeah. Don't you remember ko, right? Yeah. Na parang may ginawa pa tayong pack before na ito yung magiging ganito tayo in the future. And doon ako insecure before kasi wala akong goal eh. Yun yung problema sa akin. Wala akong like parang even kid pa lang parang piloto. I guess. Matapon ka, dream ko maging cashier. Kasi akala ko yung pera mapupunta sa akin. Hindi ko nasabi sa'yo. Yeah, akala ko yun yung idea. Kaya dati hanggang ako sa mga cashier. Gusto ko ito Hinold up yung aking pera. Kasi it makes sense, right? Ikaw yung nagtitinda. ewan ko. Yeah. Sa utak ko, yeah. Pero ayun, like, parang, tapos ngayon, going back now, parang wow, sobrang, 18. Akala ko malaki na ako, 18. Bisari lang ako apartment, malayo na ako sa parents ko. Yung sinasabi ko sa'yo dati nun, parang, independent, yun. Independent, yeah. Pero, iniisip natin maging independent before, pero parang, tsaka parang ang layo yun before, no? 12 years old tayo yun. Kasi grade 12, sabog ako. Grade 6, yeah. Nandun tayo sa age na yun na parang, ang layo nun, parang ang tagal pa nun. Marami magbabago sa life ko. Pero 6 ngayon, years yung inihintay natin yeah. dati. Pero wala lang, ang weird lang ngayon na, Iba. parang gusto ko bumalik sa pagkabata to. Parang yung problema ko lang is, you know. Ko yun, yung every morning lalakad tayo sa, di ba, sa San Pedro 8. Kasi nasa gilid lang. Na-dox man na yung location ko, okay. What's next? Yung school, yung location. Yung ano mo, LRA. IP address. Hindi nga, yun. So, parang lalakad tayo doon umaga, papunta sa bahay nyo kasi tambay muna ako doon saglit, di ba? Parang, tapos magdi-DS saglit. Uwi ako before mag-12, di ba? Minsan, tinabutan pa ako ng lunch. Tapos may susundo na sa aking kapatid ko. It's either kuya o kapatid mo, mga bata sa akin. Nakakatawa lang. Yeah, nagugulat nga ako na dati pinapayagan siyang umalis eh. Di ba? Yun yung idea ko before. Yeah. Ako din naman yung day lang. Bakit unang nakalabas ka, di ba? Like parang, hindi ko pinapayagan ni nanay na. Yeah, kasi at one point, si Jabis yung naging susi ko para lumabas kasi, syempre, habang tumatagal ng panahon, napagkakatiwala ka na. So, hanggang sa, kasama ko si Jabez. Yun yung safe word ko, basically. Lalabas ako. Kasama ko si Jabez, don't worry. Nagamit mo na nga ng ilang beses. Okay. Sandali. Iba. 5,000 pesos naman yun. Yung kwento na yun. So, tsaka mga ano pa yun. Mga lure yan. Yeah. Malayo. Dito mo tayo sa childhood tsaka sa existential crisis ng 25, okay? Stick mo tayo. Natatawa ako. Pag sabing Going back. Anyway. So, 25. Yeah. How's the weather? Anyway, 25. Like, yun nga. Like, I don't know, like, parang do you think may nag-change sa'yo? Like, in a good way? Like, may realizations? Especially ng birthday mo, yung pumatak. Yeah. Ang dami nag-change and for sure, ang dami ring realizations na parang, share? Kung yung age before, like 25, dapat nakasettle ka na. I think dahil din sa
let's say sa modernization ng mundo na parang yung mga kasabayan natin, yung mga mas bata pa sa akin, parang nagkaroon ng mas malaking opportunity para sa kanila, para sa atin na okay, hindi muna ako mag-asawa ng 25, di ba? Or okay, hindi ko muna unahin magpamilya. Parang ngayon nga 25 ngayon is 13 di ba? Parang yun yung bagong bar, yung standard age na okay, pag 30 pwede na ako magpamilya niyan. Parang ganun. Kasi umuusog. Yeah, umuusog na siya. Kasi, yeah. Ang dami mong doon mo ma-realize na 25 is kulang para magawa mo muna yung gusto mo bago ka mag-settle. Parang ganun siya. Kasi unahin mo na yung career mo, diba? Unahin mo yung iba't ibang bagay na parang magsasatisfy ng childhood mo, diba? Yung mga hindi mo nakuha. So, haabulin mo muna siya. Parang ganun. Gets ko yung aspeto na parang you're chasing yung what you have been deprived with, yung what you have been deprived to before. Like parang may catch up na nangyayari. Or para dun sa ibang tao, hindi naman sa ganun. Pero yung iba naman is parang tinatry mo na nilang i-build yung sarili nila. I-build yung network nila. So, iba-iba din talaga. Pero, hindi na siya, ang pag-aasawa ngayon, hindi na siya, like, pag 25, hindi na siya yung top priority. Parang, naalala ko pa nga before na kapag tinatanong ko ng mga lola, ilang taong ka na? 25. Oh, bakit wala ka pang asawa? Yeah. Diba? Ngayon, iba na Ilang taong ka na? 25. Oh, bata ka pa. Parang ganun na Diba? Yeah, it's been, yung perspective of age is changing, I feel like, Before, akala ko yung 25, legit bro, akala ko yung 25, tama ka, yung 25 sa utak ko dati nung bata pa ako, akala ko, ito na yung time na, na ako, professional. Settled, yun yung word niya, settled, may family na, or at least may jowa, or fiancé, or asawa, you know? And, ewan ko, iba-iba yung time zones ng buhay, right? Pero may mga friends kasi ako nung college, nung high school, may mga anak na, friends natin nung elementary. Kaklase natin, may anak na, multiple na anak. Like, it's something na parang nasabi ko sa'yo before, and naging topic siya, naging midnight crisis. Na problema before, is parang, naging topic natin before is, mabagal ba yung buhay natin? Or ako, mabagal ba yung buhay ko? Or mabilis lang sila? Right? Kasi like parang, meron silang mga things, so like parang, dati, na-deem ko siya as adult stuff, adult thing na would happen at that age. Right? So, nandito na ako sa age na to. And ikaw din, right? Na parang, okay, eto na yung time na maging adult, right? So, titingin ako sa kaliwa kanan ko. But I don't feel like an adult. I guess dahil sa pandemic. But to, na nag-stop yung... Kasi sa utak ko, sa 18, 19, 20 years old pa rin ako. Yung pagiging 25 ko in a few weeks, parang hindi siya nagsisink in pa sa akin. Parang hindi 20, na good, hindi na bad. Yeah, parang hindi ako nag-grow dun sa idea. Hindi ko, pag sinabi ko 25 ako, hindi ko siya ma-feel na 25 ako. Does that make sense? Parang ganun? Hindi naman sa hindi mabigat, pero iba na yung bigat ng 25 before versus at 25 ngayon. Yeah. Diba? Kasi, maybe, ewan ko, siguro sa choices din, hindi rin naman natin masabi yung mga nangyari sa mga kaklase natin Diba? I feel like personally lang, kumbaga, like yung 25 ko ngayon, parang I feel like bata pa ako, parang feel ko meron pang energy of a teenager or at least mga nasa, early teenager. Pero nandun ako sa mid ng aking 20s and I feel like parang wala naman siya nung nagbago. Parang walang... Yeah. I mean, may maturity, may growth ng onte, pero hindi yung responsibility na adult. Iba Pag nakatingin ako sa salamin, hindi ko nakikita ko yung sarili ko sa adult. Ibang-iba parang talaga. Ganun. Parang, sobrang iba before na kapag parang kapag sinabing 25 kapag may anak ka na, okay, normal lang yan na pace ng buhay, pero dahil din sa mga nangyari siguro, diba, ang dami actually simula nung nagkaroon ng smartphone, diba, ang dami ng possibilities na na-open opportunities na na-open. So yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, hindi na siya
yung family, parang nakikita na nila na, okay. At saka actually, nabuksan na social media or, alam mo yun, ng modernization, yung mata ng ibang tao. Mostly, na mga ka-age natin kasi nakikita natin di ba? Ang daming mahihirap. Natututo na tayo sa mali nung iba. Kung dati, kailangan sabihin pa siya sa'yo ng personal. Or kailangan mo ma-experience. Yeah, ma-experience. Ngayon, hindi na Kasi mapapanood mo na rin siya di ba? Sa cellphones na, okay, magkakaroon ka na realization na hindi lang siya basta-basta life. Lalo na ngayon. Kasi kapag inuna mo ngayon yung mga bagay na kunyari, let's say, wala namang masama sa unahin mo yung magpamilya, pero like stable ka na ba? Stability na kasi ngayon Financial stability, right? Yeah. Financial stability. Yung mas madalas tinitingnan na ng mga kabatch natin. Di ba? Yeah. Siguro kung yung magulang natin, let's say 25 na sila, mostly ng kabatch nila may anak na rin. Pero ngayon, di ba? Nagugulat tayo na, ay shit, yung kabatch natin may anak na, di ba? Parang ganun. And to be fair, ako, di ba? May na rin ako, daughter na rin ako. And sobrang cute. Nakakatawa lang. Kasi, iba talaga. Pag naging magulang ka, ito naman yun na experience ko. Pag naging magulang ka, iba rin. Doon marirealize na kapag hindi ka pwedeng magkasakit basta-basta. Hindi ka tulad dati na single ka. Kasi syempre pag nagkasakit ka, diba? Sino magluto ng food ng anak mo? Parang ganun. Parang, ewan ko. Sobrang kakaiba ng life ngayon na nagkaroon ng social media versus nung bata ka na, alam mo yun, para ma-experience mo isang bagay or para malaman mo isang bagay, kailangan mo talaga siyang ma-experience or may magsabi sa'yo personally. Ngayon kasi parang, alam mo yun, may kunyari gusto mong pumunta ng Japan, manood ka lang ng mga vlogger na nagpupunta ng Japan, parang kahit pa paano, nakita mo nakukuha man at least yung experience. Parang sobrang ibang-iba na ngayon. Ang bilis na ng panahon ngayon. Parang go on. Yun nga, parang ang bilis na ng panahon ngayon. Yeah. Kaya yung point ko kanina, parang mabilis yung panahon ngayon, mabagal ba ako? Right? Kasi wala pa akong Junakis. And I feel like parang nandun pa ako sa point ng buhay ko na personally, yun na nag-iipon pa, you know? Wala pa akong sariling plot of land. Like, kasi yung goal usually, di ba, natin? Yeah. Gusto natin magkabahay, gusto natin magkaroon ng at least family or stability na partner. Hindi man family, but maybe partner, right? And, I don't know, maging okay yung parents natin, you know? Yeah, for sure. Financially stable din sila, ganun. Pero nandun pa ako sa point din, nandun pala ako sa pag-ipon, nandun pala ako, tapos yung iba meron ng family na pinapalaki. Yeah, yung mga ganun idea lang na parang, para sa akin, like, para sa akin personally, ewan ko, hindi ako makarelate sa'yo. Or sa mga people na may anak, kasi like, ako kasi yung person na hindi ko na-envision na magka-Junakis, na magka-anak. Masarap sa feeling, man. Yun nga, I feel like yun yung parang actually, catch-22 na parang, binubuli ko siya. Yeah, binubuli. Well, yeah, kasi like, it's something like parang ano ba sa akin? Ewan ko kung ba't tingin ko, habang lumalaki ako, nagiging na-develop idea na yung tingin ko sa Junakis, pagkakaroon ng anak is liability, a kind of restriction. Restriction or parang a responsibility na hindi ako prepared for pa at this time sa buhay ko. Yeah. Mas better na yan, na at least alam mo na ganyan. Kesa naman, di ba? Like, subo lang ng subo, tapos bahala na si Batman, di ba? I mean, no offense, di ba? Pero, well, hindi posible magkaanak kung susubo ko lang susubo. Yeah. Just saying, gusto ko lang clarify, by the way. Maging medically correct lang tayo. Pero, Eyo! Pero yun nga, di ba? Kung iisipin mo ang ganun, parang, meron ng meme ngayon di ba? Yung mga teenage pregnancy, parang,
okay, may bago naman tayong set ng i-apply sa 4-piece. Parang, wait, totoo? Okay, wow. Bago na naman, bagong names, hot of the presses, gano'n. Yung pandemic, I remember pandemic, very mainit yung idea na, maraming ipapanganak, kasi March yung pandemic, di ba, yung ECQ. March. Tapos kinalculate, kailan ba yung, basta parang yung may mga babying maraming November yata. November ba? Parang ganun yata yung date. Di ko siya binili on top of my head. Parang ganun. Maraming December babies or something. Ang funny nung meme kasi parang, kind of true, right? Yung meron ako na remember na data na, medyo umakyat ang Ang dami talaga. Ang fertility, rate. Medyo umakyat na konti, nung pandemic talaga. Kasi di ba walang magagawa eh. Yun nga. Nakakulong sa bahay. Anong pwedeng gawin? Di ba? Anong pwedeng gawin? Palakihin ng pamilya. Dagdagan ng 4-piece, Grabe, meme yun. Ang hard nun. Ang harsh. We don't support yung ganong klaseng bullying, guys. We are, Pero hindi. It's kind of true. Kasi, I mean, hindi naman pwede magpapamilya ka tapos iaasa mo sa government. Diba? Parang... I agree. Like, yung may point. Like, yung... Pag hindi pumabor sa yung government, sisihin mo sila. Diba? Kasi, like, it's very tricky talaga pag may anak. Like, pag ibang life na yung usapan, yung usapan. Pero yung core nun is yung responsibility, I feel like. Kasi pag binalagaan kang buhay, at hindi ka ready doon, financially or mentally or physically, ganun. I don't know, like, it just feels like parang it's a choice na magkaroon, right? Like, parang I feel like, kasi sabi ka kanina, good point ka na modernization, right? Like, pwede mo naman ko experience of going to Japan without going to Japan. Kasi you could watch vlogs, ganun. Yeah, or yung mga... Or yung mistakes. Yung point na sinabi mo. Like parang, buti na hindi ako nagpo-post ng ganito ganun kasi mangyari to sa akin. Or buti na hindi ko ito ginawa in public kasi na-video. Diba? Like parang, ang mistakes ngayon, sadyain mo man o hindi. Pero, man, kapag na-videohan ka, wala kang laban eh. It's forever on the internet, right? Yeah. Pero going back to the point ko, kasama dun sa modernization is yung contraception. Yeah. Safe sex, right? I feel like binibigay siya for free. Literal na lumuluhod yung mga natin na, hey, hindi ganong buhay na luhod. Pero like, in a way na like, parang nagmamakaawa na kumuha kayo ng contraceptive for free. Guys, please, nandito siya, libre siya. Libre siya. Bro, naalala mo sa UP Fair, bro. Nung nag-UP Fair tayo, yung binigay sa atin. Yeah. I remember. And para sa akin, it's good. It's great. Kasi like, hindi na siya nagiging tabu. Before na bata tayo, like, condom. Oh my gosh. Pero ngayon, it's great na like, may napapasaya ata sa Senado ngayon na sex education. Please. Kasi hindi ko alam kung bakit tabu pa rin siya sa Pilipinas dahil kailangan lang malaman yung anatomy and ano yung consequences if ginawa to. Anong pakiramdam ng bumibili ng ganun sa... Akala ko tatanungin mo, anong pakiramdam? Hindi, di ba? Wait, sorry. Akala ko question, anong pakiramdam? Anong pakiramdam ng Di ba, ba't ko naisip yun kasi yung tanong... Sorry. Hindi, pagpapawisin ako sa'yo. Pero maka-cancel tayo nito. Kasi yung tanong mo parang genuine, nakatingin ka pa sa taas eh. Anong pakiramdam ng... Akala ko sasabihin mo ng, wait, what? Okay, anyway. Okay, sa anong question po? Ang question ko kasi, di ba, ikaw, regular kang bumibili ng ganun. Okay, alright. Yeah, so bakit tayo lagi dumadaan doon? Lagi yung segue. Hindi, ibig sabihin, anong pakiramdam na, kasi before tabu. Pero, okay, siya, diba? you know what? Yeah, hindi, it's fine kasi lang ako, para akong tinutusok sa likod. Parang si Caesar, tapos eto Brute, parang ganun, eto Jabez, parang bilang mo sinaksak, bakit mo biniling up yung topic na to? Personal shit. Anyway, okay, fine. You know what? Sige, na-bring up na. You know what? Yeah. Preach what you practice what you preach. Yeah. Alright? I have intercourse. I do intercourse. Hindi yun eh. Hindi naman yun. Oh, hindi ba yun yun? Oh. Iba yung iba. Wait lang. Let's reset. Okay, wait. Ang point is like... Ang sinasabi ko, kasi di ba before tabu siya, like, nag-statement eh. Yes. Diba? Ngayon na ikaw, na-experience mo pumunta sa counter, di ba? Bilin siya. Yeah. Personally. Ano ba pakiramdam? With my own face and ID. With my own face and ID. Sige, i-emphasize. No, eto. Sige, you know what? Joking aside, right?
you know what, in a way, na-bring up ko siya in a good way. Kasi, like parang, syempre sa first time nakakahiya, right? Pero, kasi yun yung na-develop over the years ng, I guess kasi like, yun yung culture ng Pilipinas, I guess. Disappointingly. Na like parang nakakahiya bumili, nakakahiya, even thinking about it, nakakahiya. Parang ganun. Yeah. I don't know, I guess at one point lang parang nag-click lang siya. Umikot, syempre, I do admit, syempre, minsan, umiikot-ikot pa ako sa 7-Eleven. Kunyari, tingin lang. Parang building up or bibili ng iba, like, may ganun, tas may chichirya, may sisingit, alam mo, para hindi, Pero at one point, like, parang straight, naging bili mo na, normal, yeah. Naging normal thing na lang siya sa buhay ko na, like, bakit, this is part of life. Like, kaya nga ako nabuhay in the first place, kaya baduy sabihin, right? Pero, like, kaya ako nabuhay kasi dahil nangyayari to, like, it's part of, like, like, nasa DNA na nasa system na nasa humans na to, itong, itong, sensation, yung parang, natin, yung drive, ng body natin. I think. So, like, parang, bakit ako nahiya? So, at one point, like, punta lang sa counter, eto po, pabili. Or, eto po. Yun lang. That's it. Yun. I feel like kailangan siya man-normalize, right? Na, and mas better. Kasi, diba? Walang pa kayong counter person. Except na lang kung makang bata, hingin ka na ID. But, kung, kung ano ka, kung makang totoy or nene, di ba? Pero, other than that, di ba, parang, it's part of like, parang, nandun siya sa counter in the first place, right? Kasama siya, nandun siya sa harap ng counter, kaya ganun. And discreet na, hindi naman siya i-announce ng cashier na, oy, etong to, bumibili ng condo mo, hindi naman ganun, di ba? Like, parang discreet din sila sa'yo na, discreet din naman sila na parang, alam na nila yun, tapos lalagyan nila sa mini bag, mini brown bag. Okay na yun, acceptable yun. By the way guys, gusto ko sabihin, pag bibili ka ng condom, please, bumili din kayo ng lube. May kasama doon, nasa gilid mo lang din yun, sa siya, please, bilhin nyo yun, kailangan yun, okay? Kahit sabihin nyo, magaling, no. Kailangan yun ng kailangan yun ng ganun. Kailangan yun ng lube, okay? Para mas maging easy ang entrance. Easy? No, okay, ang galing mo today. Hindi ko na-realize yun. Oo nga, yun yung pangalan. Ang galing mo. Okay. Kanina mo pa ako binibate sa traps mo. Ang dami ko ng saksak. I'm bleeding on the floor. Nakatingin ako sa sky. I cannot believe this happened. Nag-shut na yung mata mo. Okay. Pero it's true though. Oo nga, easy yung name niya. Not sponsored. Pero so hopefully we can sponsor. Anyway, yun. And I feel like it's super helpful. Like, para it will make it so much easier and more pleasurable. Just saying. Okay, I don't know why tayo napunta doon. Pero, I feel like, part of turning 25 is yung ganun part of life. Right? If you're a guy, kailangan mo yun. If you're same sex or something, maybe kailangan nyo rin. But, for the most part, right? Like, just use protection, man. Yeah, for sure. Right? Let's normalize yung ganyan. Yung usage and yung hindi ako makarelate pagbili. Sa'yo, eh. Ano ka kasi, walang no helmet, biker, ka talaga eh. Like, living dangerously. Hindi. Kasi parang naka-biker jacket, naka-bicycle, naka-sunglasses. Naka-Harley Davidson. Walang helmet, iinom ng alak. Tapos walang nag-rep. Diretso ka lang, pre. Walang walang ligo-ligo. Moisty. Sige. Salty. Welcome sa Midnight Crisis Podcast, where pinag-uusapan natin ang moist level ng bicycle ni Jabez. Okay, ipupush kita ngayon. Alam ko maraming sasabi, mawawalan ka ng sensation. No. Mas mabuti mawalan ng sensation kaysa sa magkaroon ng... Yeah. Gumagamit ka kasi ng WD-40 pa. Isip ako ng term. Fuck you. Okay, let's move on. Anyways. Practice safe sex, guys. Practice safe sex, okay? It's free. Kung wala kayong budget for kasi mahal na or something, just punta na kayo sa clinic. Yeah. Or contact sa City Tito Hall Sign. Okay, alright. Lalabas sa screen ng aking naging reseller. Pero sa tingin mo profitable yung ganung business, right? Kasi diba sa Lazada, Shopee, may reseller ng sapatos, ng alahas, ganun. What if reseller ka ng
sarili mong condom brand. Like midnight crisis na condom. Imagine mo, right? Right, may may yung logo natin, Dude, nakastig doon. Wait lang, nakastig doon. Yung moon. Oo. Diba, avoid crashing. Diba? Avoid impact. Ganun. Negate the impact. Diba? Ano to? Bruh. Man, ba? Pwede siya maging business venture, bro. Alright? I don't Pwede know, tayo magkaroon ng gano'n. Pero yeah, being 25, tira ba yung topics natin, di ba? 25 na tayo or magto-25 na. Actually, ito naman talaga yung spiritually pinag-uusapan ng 25 so. Uh-oh. What's Sadali up? lang. Go. Let's pause for a while. Kasi, yung mic mo nahugot yata. No? Ayun, I think yung audio mo nag-change. Really? Ngayon? Yeah, I think okay na ngayon. Nagalaw siya for a few seconds kanina. Ayan, nawala ulit. Huh? No way. Wala na siya ngayon. Wala. Ayan, there we go. I think, try mo lang yeah. Okay. Alright. Wait, let me check something. Hala. Okay. Baka mamaya. Bakit lagi This whole time. Hindi, naka-hypercast. Okay. Yo. Alright. Okay na yan. Yes, there sir. we go. Okay. Sakto, lagi na lang ganyan, right? Kasi, May patalastas. May patalastas, and yung patalastas natin is as a message na closing statements, malapit na tayo sa ending ng episode. Yes, so, sir. I don't know, kasi yung tanong ko sa'yo very deep shit na parang I feel like magigisang buong oras ulit yung topic. Pero like parang, I guess, going back lang, ikaw kasi meron ka na Junakis, may anak ka na, Yes, sir. And stuff. Kasi sabi mo, inaasar mo ako, sabi mo kanina, right? Na, pre iba yung experience kami ko nun. Can you at least describe or can you just like list down kahit bullet points or something? Ano yung difference ng wala at meron, right? Like parang kasi nakita ko siya more of the negative side, yung responsibility, yung headache, yung idea na meron akong isipin na ibang tao more na other than myself. Na hindi pa ako ready right now sa point ng life ko ngayon na problemahin yun. So ikaw, paano mo nag-juggle yun? Ang daming tanong, right? Pero yung point, like, ano yung feeling, basically? Can you at least describe it? Parang, natural, ganun. Like, ano mo yun? Para sa mas intimate, ganun. Walang nagbablock ng intimacy nyo. Parang ganun. Hindi siya, iba eh. Iba talaga. Hindi ko actually, hindi ko ma-explain. Kasi syempre. It's a feeling. It's a feeling, yeah. That's it. It's a feeling. I think, maraming nakaka-relate na mas gusto yung, wala kaysa sa meron. Parang ganun. It's daunting kasi. Yeah. Nakakakabay, parang magkaroon ng lagi bumabalik yung work ko doon, yung responsibility of another human being, Kasi siguro dahil ako, family guy ako. I mean, gusto ko talaga ng So, hindi ako takot. Parang gano'n. Yeah. Pero iba talaga. Hindi. I think na-try ko na rin naman gumamit ng meron. Iba din. Wait lang, what? Like, Wait, no. Wait, what? What? Bumalik tayo dito. Pinuntaan nandun na tayo sa main road eh. Bigla kang nag-U-turn pabalik eh. May naiiwanan akong baggage, pre. No, hindi. Yung, buta tayo, may sinabi ka something na I feel like kasi yung sinabi mo about someone na may sinabi ka about something different. It's a vibe. Yeah. Yung parang sabi mo yung pagmamahal niyo, iba ni sensation. Iba, parang walang humaharang ng intimacy. Yeah. What do you mean by that? Like parang syempre kasi like parang walang between eh. Kasi kapag wait, ano pa pinag-uusapan natin dito? Magkakaroon ng Jackies. Okay. Yeah, pagkakaroon ng anak. Yeah. Okay. Okay, nasa main road ka na ulit, okay? Nasa main road na. Hawakan ko na kamay mo this time. Okay. Iba yung feeling kapag meron ka lang lalo na ngayon babae and
may takot, may kaba talaga. Especially sa mga balita na marireceive mo outside. Siyempre, di ba? Doble ingat, triple ingat, di ba? Tapos, kapag iniisip mo yung future, di ba? Tapos makakilala siya ng katulad ng tatay niya. Di ba? Parang, nagiging warning sa inyo sarili mo ugali, no? yeah. Parang ghost Minumulto ka ng sarili mo. Scarface. Yeah. Alam mo yung parang pag yung sa Shining, yung pinasok ng gay yung ulo niya sa pinto. Here's Jabez. Yeah. Parang ganun. Parang, iba, actually ba? May mga times na yung anak, yung dahilan kung bakit nag-work pa rin yung, alam mo yun, yung marriage or yung relationship. Kasi, para for siyang, better or for worse, yeah. Para siyang glue na, okay, maghiwalay kayo. Let's say, selfish, yun. Kasi, ano mo yun? Selfish na idea siya na maghiwalay kayo kasi hindi nyo gusto yung isa't isa. Tapos may anak kayo. Di ba? Parang, controversial. Diba? Hot take. Just belt. Hindi, ibig sabihin hindi naman siya hot take. I feel like, yung iba, I feel like it could go one way or the other, right? Yung ganyang klaseng na. Yeah, I mean, case to case basis pa rin. Pero sa amin, case to case kasi. Sa amin, parang kung yung pride lang naman yung pumipigil para mag-communicate kayong dalawa, di ba? Might as well umupo na lang muna kahit mag-usap, di ba? Kasi yun lang naman yun eh. Yun lang naman yung pumipigil doon. Kaya hindi kayo nakapag-communicate na maayos kasi hindi kaya ng pride nyo na intindihin yung isa't isa kasi nga galit kayo. So, more on sa attitude talaga siya. And, ma-realize mo na hindi na pwede yun. Kasi, makikita mo, iiyak yung bata, di ba? Hindi niya gusto yung nangyari, natutrauma yung bata. Parang, I mean, based on ng iba. Based on my experience na rin sa magulang ko. Di ba? Parang, gusto nila na nag-aaway sila. Parang ewan ko. Parang gano'n. Iba. Talaga. Yeah, thank you for sharing yung ganung side ng mo. Like, it's just something na like, it's scary yung generational na trauma na ipapasa natin sa, it's scary na like mapapasa ko ba tong mga bagay na to na nangyari sa akin before, right? Yeah, I think dun tayo matalino yung batch natin na okay, naranasan ko na to, diba? Might as well hindi na mangyari to sa susunod na generation. I feel like mas narinig ko yung ganyang sentiment sa generation natin ngayon na parang mas aware na tayo na okay, yung nangyari sa akin hindi pala to normal or hindi to tama. I can change I can change this. Pwede kong iwanan tong baggage to, dalhin yung good stuff. Yeah, parang ganun. Iwanan tong bad shit. Right? Parang ganun. Ewan ko, tama ka. Like parang, puro negative sinasabi about modernization, yung parang interconnectivity ng lahat sa buong mundo, you know? Yeah. Pero yung positives dun is parang, mas nagiging wider yung perspective ng, habang lumalakas yung generation. Yung Gen Alpha ngayon, like I feel like, yung information nila ngayon is so vast na compared sa sino yung mga Sigma boy? Mga Sigma. To be fair, yun yung problema ngayon din, right? Parang impressionable lahat yung mga bata ngayon, and it's scarier ngayon kasi sobrang accessible na ng social media. SOCMED, lahat. TikTok, lahat. Like, accessible. As in talagang sobrang dali ko ba ng account compared before na like parang kinakabahan tayo kapag gumagawa ng account kasi may kita ba ako, baka mahuli ako, mali yung edad ko, di ba? Yung age, babagay may age. Ganun, yeah. Like, akala ko like, pero ngayon like parang, ewan ko. Alam na nung bata kung paano lokohin yung system. Yeah, kaya like parang nagiging na rin, yung nga yung red pill, hindi naman sa maging political masyado, but alam mo yung idea nila parang, madali nang ma-indoctrinate sa isang worldview. Yep. You know, na very skilled worldview ngayon dahil, you know, very impressionable ng kids and accessible din ganung klaseng information kahit true man o hindi. Yeah. So, yun yung, I guess, yung confusion with great power. Nasa air na. Yeah, exactly. Yung with great power comes great responsibility, right? I feel like, ikaw bilang ano ka na, may anak ka na. Yeah. I feel like parang tingin ko naka-shoulder din sa iyo na parang ano yung ina-access ng anak ko. You know saying? Like parang Cocomelon ba yun or Andrew Tate video or something. Or something na parang, video na like, hindi appropriate for the age to absorb. Actually, pinapanood like, do you think about that stuff or? Mga Cardi B, Nicki Minaj.
Yun din, debatable din yung the impact nun kung okay lang ba siya o hindi. But pero I mean, yun yung medyo proud ako. Proud ako na aware. Actually, yung awareness ng bata ngayon. Mas aware sila sa nangyayari compared sa atin nung bata tayo. Pero hindi nila alam yung bigat nung nalalaman nila. Kasi syempre, hindi pa sila kung anong gagawin nila. Kahit alam na nila, hindi mo pa sila pwedeng bigyan ng accountability doon eh. Yun yung na-realize ko talaga na, okay, itong batang to, alam niya yung nangyari, alam niya kung ano yung meaning nun, pero hindi niya alam yung bigat ng meaning nun. Parang ganun siya. Kasi, syempre bata, diba? Kung ano yung na-feed sa utak niya. Kaya mas maganda talaga ma-monitor yung mga bata kasi mabilis nga silang yung influence ng yung impressionable talaga, like parang totoo to kasi diba? Sinabi to ng internet, sinabi to ng video, ganun yun. Na parang ang dami nilang gustong i-adapt na hindi naman nila alam yung bigat nung i-adapt nila kung ano yun. Tapos syempre kapag alam mo na ginawa nila yun, ikaw pa rin darating yung time na kapag pinayagan mo sila at hindi nila nagustuhan yung nangyayari, sisihin ka nila kasi bakit mo ko hinayaang i-adapt to, parang gano'n. I guess yun yung parang one of those problems as a parent na thankfully hindi pa ako makaka-relate. Pero alam mo yung ganun, meron ka ng hawak na life yung future ng person na yun is parang up to you in a sense, how to raise and kung saan direction ng buhay pupunta yun, like parang meron kang power to steer her kung saan man siya pupunta. So like parang doon ako saludo, right? As a friend of thanks, parang it's a responsibility na like I admit hindi pa ako talaga ready for, pero like parang ikaw like you're in there, nandiyan ka na like parang deep in the mud and sir, like something like parang needs to be ini-smudge ko na yung mukha ko doon. needs to be commended kumbaga. Like parang para sa akin I guess parang sa perspective ko kasi like parang yung mga ganyang people na may mga anak parang okay, doon sila sa phase ng life nila na hindi na about lang sa kanila yung buhay. Hindi lang about sa kanila yung lives nila. Meron na silang more to, to take care of other than themselves. Iba talaga. Actually, matatawa ka rin minsan eh. Kasi yung mga ways mo ng mga bata, parang hindi pala talaga siya nag-work. Sinasakyan ka lang. I guess yun din yun, right? Like parang kasi may mga bagay siya na ginawa ko to ng bata ako. Pero syempre dahil parang yikes. Parang ganun. Nakakatawa lang. Tama ka. Ang kids. Weird kids, man. Naging ganun tayo nung kids tayo pero like for some reason may gap pa rin. Parang may, yung understanding kasi yung parents natin, yung teenager tayo, but di tayo maintindihan. Pero naging teenager kayo before. Guess yun yung experience na to, right? Parang ganun. So, next generation na naman, pero holy moly. Like, ang daming topics. Safe sex, yung moist level ng iyong private area, high school, childhood, and responsibility. Sinamarize yung pagiging 25. What a first episode. I can't believe this. We're here. We're starting. Right? We are here to stay. Yeah, for Look, sure. stop, learn, listen, and learn. Ano ba yun? Yung meme na yun? Stop, look, listen, and learn. Parang like as a final question, I guess, or a question to leave, I guess, ipako sa na question, like parang, anong in-expect mo sa future natin as, midnight podcasters, midnight crisisers. The moment na i-release to, i-shutdown agad to. Pag-click ng publish, sorry, it has been banned, Well, I mean, pero, in all seriousness naman, parang, kung darating yung point na, let's say, mag-grow, I think, it's to help other people din, and to give awareness din, to give insights, point of views, diba, different point of views. So, sana, magkaroon tayo ng iba't ibang
business ventures na. Business ventures. Yeah. Condom. There we go. Na-pitch ko siya kanina sa'yo. Pag-usapan natin to after the recording. Yeah. Na Lucrative. Yeah. So, parang kung darating yung point na sobrang laki na, maging company na talaga siya, established na talaga siya, LLC, kung ano man gusto mong itawag. Yeah. It's to help other pa rin. Like, to reach out pa rin naman. Yun yung nakikita ko dito. Like, hindi lang siya para mag-usap lang, pero para magkaroon ng sense sa mundo, di ba? Like, parang ganun siya. Ooh. Yeah. I guess parang ang weird, it's reflecting sa atin to, kasi ako personally, ang goal ko for this podcast is just to share yung friendship natin sa internet. Like parang, and like parang napag-usapan natin ito before, pero nahahawa ko minsan sa sa like parang optimistic, like parang altruistic na goals. Kasi parang ang nangyayari is, naisip ko, wait, parang lit pala ng goal ko, gusto ko lang mag-share ng, gusto ko lang i-share yung natin, right? Conversations. Parang bigla ako napaisip na, kailangan pala mas malaki pa yata yung goal ko sa ginagawa natin, right? Parang ganun. So, pero yeah, yung perspective ko here is like, gusto ko lang talaga like, mag-share, I guess, share yung sa amin, as yung kaming dalawa, as friends and as individuals. Yes, I guess, we've been friends for so long, and nakita na natin yung side ng isa't isa na I feel like deserves, wow, minsan lang maging confident. Deserves to be seen, or parang we're confident enough sa level ng buhay namin right now na parang, kumbaga, hopefully, matiis nyo kami na every Friday, let's go, pinaplug na. Every Friday is, you makinig, listen sa conversation namin. May matutunan kayo something about lubes and, condoms. And like, just be part of the conversation. I feel like yun. Gamitin nyo kami panghugas ng pinggan, panglaba. Yeah, like parang ang laking part na yun, right? Super happy na ako na parang part ng, yun ang guess yung goal ko, right? Like parang gusto ko lang, pang-inom ng kape, parang ganun, di ba? Yeah, gusto ko lang maging part ng inyong mga weekends, mga gabi, right? Mga Friday nights. Yes, sir. Very exciting stuff, yeah, in the future. Pero yeah, we just wanna share we just wanna, marami pang episodes, guests, interviews, may mga teasers, topics are on the way, yung mga ganun. And if meron kayong topics na naisip or things to comment down below lang, or comment sa kung saan pwede mag-comment. Pwede ba mag-comment sa Spotify? No. Maybe. Hindi ko alam. Pero yeah, basta, let's just follow us sa mga, meron kami TikTok, meron kami Instagram, Facebook, YouTube, subscribe kayo. And kung nakikinig kayo, thank you for listening. So, thanks, man. Hopefully sa Spotify, yun ang goal, right? Like parang lahat ng platform na pwedeng pag-postan. Pero social media, dyan na yun. Yeah, okay ba ikaw na i-plug ang iyong plug? Like yung SOCMED, o ano ka ba? Open ka ba mag-plug ng SOCMED? Nah. Magaling naman sila. Wow, private person. I mean, mahanap nila. Oh, yeah, alright. Pero yeah, official websites muna, right? Hindi pala website, sorry. Official na, like, yung pages. Yeah. Just support us on the SOCMEDs, So, yeah, what a first episode. Marami natin discussion. Both immature and mature. For sure. Ito na yung tone setter for the next coming months. But yeah, stick with us. Yun ang aking please stick with us. We are cooking. We are cooking and things are on the way. So hintayin niyo lang maluto ang food. Yeah. Sasalpak namin sa bunganga nyo. Yeah. Mainit-init pa, walang hipan-hipan, diretso agad. Yeah, diretso yung subo agad. Yeah. Anong sign off natin? Yeah, peace out. See you next Friday. Peace out, bitches. Yeah. Wala pa kayong pangalan, so I guess kuha na lang. Yeah, bye-bye. Peace out. Peace out. Bye-bye. Signing off. We'd also like to thank Aldous de la Peña, aka Odalus, for creating the main theme, Gabriel Ice Gardose, and Charlene Joy Pakulan for creating the banner, the logo, the visuals, and the animation of Midnight Crisis.